Matagal na ngang umalingaw-ngaw ang balitang ito, pero kumalap pa ako ng mas maraming matibay na ebidensya bago ko ilabas para naman masulit ang maiksing ating balitaan sa ating channel. Bago yan, intro muna tayo. At ito na nga, naglabas ang Commission on Filipino Overseas ng pahayag tungkol sa pagkondena sa pagpatay kay Marvil Facturan Kokhansik. Ayun po ang apelyido ng asawa niya, napakahirap basahin. Kokjancic. So ayun, siya po ay nasasakop ng Commission on Filipino Overseas dahil siya po ay nakapag-asawa ng isang foreigner at nakapag-migrate doon. At ang pag-migrate nilang ay noong December 22, 2024 at sa unang araw naman ng kanilang pagpunta sa bansang Slovenia ay nag-post pa ang asawa nito na si Mitha nang nakalagay ang caption sa kanyang Facebook, "Life is good and best Christmas so far." Engaged ang dalawa noong July 16, 2024 at nagpakasal nga kaagad sa taong ring iyon at sabay na nagpunta sa bansang Slovenia noong December 22, 2024. At kasamaang palad nga ay December 29, 2024 pinatay si Marvil ng kanyang asawa. Ayon po sa balita ay isang sigawan ng mag-asawa ang narinig ng isang kapitbahay. Pero dahil nga sa kanilang bansa ay hindi naman talaga uso yung nakikimarites, nakikialam lalo na pagbuhay mag-asawa. Iba naman talaga ang culture nila doon, hindi naman tulad dito sa atin sa Pilipino. Sa Pilipinas ay kakaiba talaga, no? Lahat tayo pakialamera, nakikialam lalo na kailangan talaga naman ng tulong. At December 29 niya na nadiscover sa apartment nila ang bangkay ni Marvil. At doon nga ay lumabas na si Mitha ay merong mental disorder. Meron pong mental health disorder ang naturang lalaki. Kaya hindi natin alam kung ano nagtulak sa kanya, bakit nagawa niya yun kay Marvil. Dahil isipin nyo ha, December 22 lang, halos isang linggo pa lamang ng pagpunta niya doon, ay pinatay siya agad. Hindi natin alam kung anong dahilan ng kanilang pag-aaway at bilang paggalang sa ating kapwa Pilipino ay naku naman po, meron pa naman ho talaga mga nagko-comment ng di maganda bilang paggalang na lang po sa patay ng kapwa Pilipino natin. Ay huwag naman po magko-comment ng di maganda. Meron pa ho kasi nagko-comment talaga na akala nyo kasi yung pagkakaroon nyo ng asawang foreigner ay aangat sa inyo sa buhay, makakaginhawa kayo, ganun, di ba? Dapat pag na kung ganun, may kanya-kanya po tayong desisyon sa buhay, hindi rin po natin alam kung anong tadhanang kakaharapin natin. So, maganda na lang po sana ang sabihin nyo, yung pakikiramay ho sana. Ako rin po ay taos-puso pong nakikiramay sa pamilya at nakakalungkot naman ho talaga ang nangyari. At lahat naman ho kasi tayo talaga nangangarap ng masayang buhay at lalo na happy ending ng ating love story. At maging masid na lang po tayo at maging ingat, maging matanglawin na lagi kong sinasabi sa pamimili ng ating mga mapapangasawa at makakasama sa buhay. At talaga naman, nakakalungkot lang talaga. Huli na nalaman nung siya pala ay may mental health disorder, si Mitha. O diba, hindi yun sinabi siguro malamang ni Mitha kay Marvil. Siyempre, kung alam yun ni Marvil, sa tingin nyo, magpapakalsal yun dun. Siyempre, alam naman natin kapag ganyan, diba, aware tayong lahat na kapag may mental health disorder ang tao ay
mahirap talaga ang magiging sitwasyon mo. At dahil dyan, ay napag-alaman pa daw na maraming bruises o mga galos si Marvel bago natagpuan ang kanyang kalunos-lunos na pagkamatay, bago siya napatay. So, talaga namang nakipaglaban siguro talaga siya. Isipin nyo, ikaw kaya magkagalos-galos, magkagasgas-gasgas ka, di ba? Yun, talagang nakipagbuno pa yun, di ba? Para lang magkaroon ka ng mga ganun. Ibig sabihin, kahit nga hindi siya makipaglaban kung talagang naabuso siya, nabugbog, o di ba? Tapos magsasalita pa yung iba na akala mo kapag nag-asawa ka ng foreigner, ay maganda na yung buhay mo. Huwag pong ganon, yung mga nagsalita po ng ganon. Pakibawi nyo na lang po, mag-sorry na lang din po kayo sa comment section para naman makakabig kayo ng maganda para sa sa pamilya ng naiwan at nakakalungkot na yung nangyari, idadagdagan nyo pa ng ganon. Wala pong nagnanais na mapasama ang ating pagdidesisyon sa buhay, lalo na kung pagbubuhay, asawa talagang pag-uusapan, lalo na lahat naman tayo hanap natin afam, di ba? Hanap tayo foreigner. So yun, shout out sa mga naghahanap ng foreigner dyan. Nakakakaba tuloy, kinabahan tuloy ako, guys. Kaya talaga, ako din naman ay foreigner ang aking kaya talaga, pero hindi lahat mabubuti kasi yung iba. Maging lang tayo, maging pag-imbestiga. Paggamitin natin yung pagkamarites natin kung paano tayo mag-imbestiga sa ating mga jowa. Ako hindi nahihiya magtanong kung ano mga health status nila, ganun. Diba, kung sino yung magulang nila, may kapatid ba sila, may anak ba sila dati, may ex na ba sila, o first time nila mag-asawa, mga ganun. Tapos pakitanong nyo din bakit sila naghiwalay, ganun. Para may clue kayo, di ba? Kung there's something wrong sa kanya o doon sa babae. Kasi alam nyo naman yun, di ba? Tapos higit po sa lahat hindi talaga nakakatuwa ang mga mababalitaan natin. Pero wag tayong magpa-apekto sa ating mga buhay-buhay at wag din po magsalita ng di maganda, lalo na patay na yung tao, ginaganon-ganon nyo pa. Ang makakabasa po niya na yung mga malalapit na kaibigan at kamag-anak. So, mag-iingat-ingat na lang po tayo. At napag-alaman din na si Mitha ay isa pong advocate, nag-a-advocate po siya. Ayun nga po ay napag-alaman na dati siya ay may mental disorder at ginagamit niya po nga ang kanyang nakaranasan para maging advocacy niya, ang magpalakas ng loob kung paano niya nalabanan ang lahat-lahat noon sa kanyang buhay. At hindi lang din talaga natin alam kung ano nag-provoke sa kanya, nag-trigger sa kanya para sapitin ni Marvel ang ganitong kalunos-lunos na pagkamatay. So, hayaan na lang natin muna ang proseso. Siyempre, lahat tayo, katulad ng pamilya ni Marvel, ay naghahanap tayo ng hustisya para kay Marvel. Hindi naman dapat na mapawalang sala lang, hindi porket may diba, may mental health disorder. Minsan talaga yun na lang din talaga ang nagiging real talk na lang, nagiging palusot ng ibang kakaroon sila ng mental health disorder para kahit papaano ay makalusot talaga ng criminal case. Pero sa estado naman niya ay gumaling siya, ay hindi lang natin alam kung ano nag-trigger. So, dapat makamtan pa rin ni Marvel ang hustisya kahit papaanong mangyari, di ba? So, yun lang, guys. Mag-iingat tayo. At mag-subscribe na kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe at naka-follow para sa mga susunod pang ating mga marites